ito na muna, si sige. Attorney Melvin Mabulak, siya ba attorney? Ang spokesperson po mga kapatid, ano po, ng Bureau of Immigration sa isa pong napaka-importanteng paksa din po ito. Baka kayo sa magsabi, wala kang pakialam dito. Hello, sandali lang po. Magandang umaga po, Sir Melvin. Magandang umaga po, Manong Ted. Magandang umaga, Ma'am Chacha. Hindi po ako lawyer, Manong Ted. Ay, sorry po. Kasi Melvin Matibag pala yun. Ay, sorry. Yes po, oo. Hindi po. Parehong Melvin kasi. Okay, sige. Pero sige po sir, ito pong nangyari dito sa pagkakaaresto kay Lawrence Ke. Inaresto nga po ng Bureau of Immigration dahil nagpanggap daw po bilang isang Pinoy sa loob ng higit 2 dekada. Paano po ito? Kwentuhan nyo nga po kami, paano po natuklasan ng BI mismo itong kaso ni Lawrence Ke? At ano ang kanyang naging papel? Anong naging trabaho niya sa Pilipinas? Manong Ted, DJ Chacha, nakita natin, actually matagal na 20 years, pero nagkaroon tayo ng ng information intelligence report regarding this. Kaya minabuti po ng ating intelligence division at ang ating commissioner po ay nagpalabas po ng mission order para i-verify po talaga itong taong ito at napag-alaman natin. Kaya noong June 27, nagkaroon po ng hinuli po itong Lawrence K. C. Kasi doon sa kanyang pangalan, mayroon siyang Philippine passport, no? Pero napag-alaman natin sa record ng immigration, 2009, mayroon siyang ACRI card, Manong Ted at DJ Chacha. Alam po natin pag may record ka ng ACRI card, ibig sabihin, ikaw ay dayuhan. Kaya doon nakita natin na itong pagkuha niya ng Philippine passport at ibang mga dokumento ay fraudulently obtained at nakita natin talaga may violation siya sa immigration law ng misrepresentation. Pero inabot po ng 2 decades bago po natin nalaman, no sir? Paano po? May tip po ba kayo natanggap? Gano'n nyo na po siya katagal minomonitor bago inaresto? At tama yung sinabi rin ni Manong Ted kanina, ano pong trabaho nito? Yes po, actually hindi namin, yung namin sa records dito, walang nakalagay sa kanyang actually nalaman lang namin regarding sa mga trabaho niya sa mga balita ngayon. Pero during that time kasi, yung hinuli namin, nakita lang namin na siya ay nagme-misrepresent as Filipino. Napakahirap kung Manong Ted, DJ Chacha, no? Kasi ang mga dokumento niya ay legitimately mga authentic talaga, mga original. Kaya napakahirap namin ma-verify. Good to know na lang na nagkaroon tayo sa intelligence community na nalaman natin. Kaya nagkaroon tayo ng oportunidad upang tingnan at hanapin at doon na pag-alaman talaga natin na itong taong to ay mayroong record na bilang isang dayuhan at isang Chinese national. Merong report na ito ay kawani ng na nasa ating power distribution. Major contractor daw po sa NGCP. Yun ang balita, sir. Yes po, Manong Ted at DJ Chacha, na nalaman lang natin sa mga balita ngayon, no? Kaya talagang we are now cooperating with other law enforcement agencies para at least malaman po natin. Kasi ang nakita po natin on the part sa immigration, yung kanyang immigration violation at during that time wala pa tayong alam regarding sa connection niya sa NGCP ba yun? Yung NGCP. transmission about sa Opo. Nasaan ngayon si Ke Si? Opo, si Manong Ted, si Kesi po. Yeah. Nasa ating nasa detention po natin sa Bikutan. Siya po ay nasa pangangalaga ng Bureau of Immigration po. Ano ang kanyang Philippine name na ginagamit? Ang nakita natin na Manong Ted, yung kanyang Philippine name is Lawrence Kisi, no? Pero yung kanyang Chinese, Lawrence Kisi. Ang pagkakaiba lang po, Manong Ted at DJ Chacha, yung kanyang birth date. Kasi yung Philippine identity, ang kanyang birthday is August 22, 1976. Pero yung kanyang Chinese, August 22, 1980. Parang pinatanda lang po siya sa kanyang yung pagiging Pilipino, yung misrepresent niya as Filipino. Pero talaga siya ay sa kanyang Chinese information, sa kanyang birth date is 1980, August 22. Oo. Saan daw siya pinanganak sa Pilipinas? Hango doon sa kanyang birth certificate na ginamit para siya makakuha ng Philippine passport. Di ba authentic lahat ng kanyang dokumento?
Yes po, kasi mayroon po, alam naman po natin, Manong Ted, hindi ka basta-basta Yes. makakakuha ng Philippine passport kung walang, walang Birth certificate. Yes, oo. Opo, kasama po yan. Kaya talagang nakita natin na itong pagkakuha, kung titingnan natin, mayroon siyang Chinese identity. Talagang questionable, fraudulently obtained ito. Hindi ito basta-basta. Kaya very challenging on the part, Manong Ted, sa immigration kung sila ay mayroong hawak na mga dokumentong in-issue talaga ng mga ahensya. Kaya yan po ang nakikita pa natin, Manong Ted. Dali, to answer me straight, no, sir, ito ba'y dumadaan ngayon sa questioning ng ating mga intelligence officers? Meron ba siyang Chinese passport? Nakita natin yung information about sa kanyang record sa immigration, pero hindi ko pa nakita dito kung asa na yung kanyang Chinese passport, Manong Ted. Oo. Meron ba siyang connection sa Chinese intelligence? Kumbaga, yung kanilang sariling network? So far, Manong Ted, as of now, wala po akong information regarding sa. Siguro malalaman po natin kung sa ating mga ahensya, other intelligence agencies dito sa Pilipinas. At tayo naman nakikipag-coordinate sa kanila, Manong Ted. At least malaman po natin at matulungan po natin yung ating bansa. Meron ba siyang asawang Pilipina? May mga anak ba ito? Meron na ba siyang pamilya sa Pilipinas? So far, Manong Ted, wala rito sa report na nakita ko. I'll get back to you kung makita natin na mayroon. Oo, pero siya ba ay nakapagsasalita ng tuwid na Filipino? So far, Manong Ted, hindi po bansading hindi ko pa nakausap, pero 20 years po dito, nakakapagsalita po yan. Opo. Okay, sige. So, sa ngayon, ang klaro lang dito, siya nakapagproseso ng Philippine passport gamit ang mga authentic na mga Philippine documents, including driver's license, etc. Yes, opo. Yun naging basihan po natin kasi alam naman natin yung ating record sa immigration, mayroon din po tayong mga fingerprint at pwede tayong makakuha din ng fingerprint sa kanyang pag-apply doon sa driver's license. Okay. At yan po ang binabangga natin, Manong Ted. Sige, again, ano ang kanyang pangalan sa Philippine passport? Ang kanyang pangalan, Manong Ted, dito sa Philippine passport, Lawrence Kisi. At ang kanyang birth date, August 22, 1976, sa Philippine passport, Okay. However, sa kanyang Chinese passport, same name, pero magkaiba lang po yung kanyang birth date. Saan siya nahuli? Nahuli po siya, andun po siya sa isang salon po, parang nagpapagupit ata doon sa may Quezon City, sa may Banawi po, Manong Ted. Doon po natin nahuli ng ating mga operatiba. Okay, sige. So, yung Chinese embassy ba na dito na impormahan na? May coordination po tayo, Manong Ted, Very close yung coordination natin with the Chinese embassy, with our intelligence, at na-inform na po sila. Okay, sige. Salamat na marami sa iyo, Sir Melvin, sa informasyon na ito at antabayan na namin kung saan hahantong itong inyong pag-iimbestiga sa background itong si Lawrence Kesi. Yes po, maraming salamat po, Manong Ted, at DJ Chacha, mabuhay po kayo. Thank you. Immigration Deputy Spokesperson po si Sir Melvin Mabula. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.